Mr. Silent Channel. Please like, share and subscribe. Kabanata 1071 hanggang 1080. 1071. Huwag subukang maglaro. Ngumiti si Ye Fangxi at sinabi, kung nakikita kong nasasaktan si Ji Wanqing sa anumang paraan, mamamatay ka pa rin. Kung pagdudahan mo ang aking kakayahan, maaari mong subukan ito. Sa harap ng napakaraming tao, na direktang pinagbantaan, alam ni Ji Yutang na siya ay lubos na nadisgrasya. Hindi niya inaasahan na binibigyang pansin ni Ye Fan ang bawat kilos niya, at sa pagkakataong ito ay talagang nahuli siya. Naiintindihan. Kung tutusin, siya ang anak na pinalaki ko mula pagkabata. Kahit na siya ay isang matuwid na anak, wala talaga siyang gagawin sa kanya. Pinaikit ni Ji Yutang ang kanyang mga mata, at nagsimulang mag-isip tungkol sa ibang bagay. Tumango si Ye Fan, iniunat ang kanyang kamay at kumaway, at nawala si Zuan Jian ng walang bakas. Nataranta ang lahat at hindi alam kung paano ito ginawa ni Ye Fan, ngunit kung pumunta siya rito, natutunan pa nga ni Ye Fan ang swordsmanship. Si Ye Fan ay naglakad pabalik sa gilid ni Su Qingzhou, na nagbabalak na kunin ang babae at direktang umalis. Agad siyang pinigilan ni Ye Longteng at sinabing, Ye Fan. Ngayon ikaw ang dapat na commander ng operasyong ito kung gagawin mo ang iyong bahagi. Ipagkanulo mo ba ang tiwala ng napakaraming tao sa iyo? Paano, mapipilitan mo pa rin akong mab-aigo? Tanong pabalik ni Ye Fan. Nawalan ng masabi si Ye Longteng, oo, sino ang maaaring pilitin si Ye Fan na gumawa ng isang bagay sa madla? Sasali ako sa aksyon, dahil gusto kong pumatay ng mga tao. Tungkol sa utos. Maaari kang magdesisyon para sa iyong sarili. Pagkatapos magsalita ni Ye Fan, hinawakan niya ang kamay ni Su Qingzhou at naglakad palayo. Lumapit si Xiao Fengshan at walang magawang bamantong hininga, Longteng, dahil talagang ayaw ni Ye Fan na maging commander na ito, bakit hindi mo hayaang gawin ito ni Han Tian? Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, si Ji Yutang, na dating madilim na kutis, ay kuminang sa kanyang mga mata. Kung pwede pang nasa top si Ji Han Tian, hindi naman masyadong masama ang pamilya nila Ji. Ngunit ayaw niya, humikab si Ji Han Tian at paulit-ulit na iwinagayway ang kanyang mga kamay, hindi ako gumagawa ng anumang utos. Hindi ako interesado. Sino ang mahal mo? Tawagan mo ako pagkatapos ng away. Pagkasabi niyon, naginat si Ji Han Tian sa bewang at naglakad palayo. Nagulat ito sa daan-daang taong naruroon. Si Ye Fan at Ji Han Tian ay walang pakialam sa isang bagay na hindi may inggit ng iba. Ang mga henyo ay maaaring maging napakakaprityoso. Han Tian, tumigil ka. Nag-aalalang tumakbo si Ji Yutang at huminto, ano ang iniisip mo? Ito ay isang magandang pagkakataon. Walang pakialam na tumingin si Ji Han Tian sa kanyang ama at hininaan ang kanyang boses. Sabi, ama, dapat isipin mo muna, kung paano haharapin ang mga tao ng pamilya Ye. Ewan ko ba, nung retreat pala ako, marami kang ginawa. Ako. Nagngagat ang ngipin ni Ji Yutang, sumimangot at sinabing, lahat ako para sa iyo, para sa pamilya Ji. Teka, sa level ni Ye Feng, bakit napaka-defensive mo sa kanya? Oh, wala kang tiwala sa akin. Lalong nanlamig ang mga mata ni Ji Han Tian. Si Ji Yutang ay pinagpapawisan sa kanyang noo. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Pagharap sa titig ng sarili niyang anak, medyo natarante siya. Sinasabi ko sa iyo. Ang kalaban ko ay tiyak na hindi si Ye Feng. Alam ko, tumango si Ji Yutang, ang kalaban mo, dapat si Ye Fan. Mali, ngumiti si Ji Han Tian, puno ng ambisyon ang kanyang mga mata, kalaban ko, iisa lang ang tao noon. Iyon ang Diyos ng digmaan. Kaya, sa pagtalo sa Diyos ng digmaan noon, huwag mo akong guluhin. Kung hindi, itong mag-ama. Natatakot ako na hindi nila ito magagawa. Pagkatapos ng mga salitang ito, malamig ang dugo ni Ji Yutang. Lumapit si Ji Han Tian at tinapik ang kanyang balikat at sinabing, okay, ikaw ang tatay ko, at ayaw kong sabihin sa iyo ng marami. Kung isa sa alang-alang ang katayuan at bilang ng pamilya Ji sa clan, hindi sila masyadong mapapahiya. Ikaw, ngunit ang iyong sarili, mas mahusay na gawin ito sa iyong sarili. Pagkatapos magsalita, tinatamad na lumayo si Ji Han Tian, naiwan lamang si Ji Yutang na nakatayo doon, tulala na parang wala sa kanyang katawan. Ilang sandali, parehong umalis sina Ye Fan at Ji Han Tian, naiwan lamang ang isang grupo ng mga sinaunang mandirigma at mga taong angkan, na nakatingin sa kawalan. Walang makakaisip na kahit isang pinuno ay hindi mapipili, hindi ito gagawin ng malakas, at hindi ito tatanggapin ng mahina. Paano ito dapat gawin? Walang pagpipilian si Ye Longteng kundi ang maglakad papunta sa gilid ni Xiao Fengqi at sinabing, Brother Fengqi, mukhang kailangan mong sumama. Kalimutan mo na. Pinandilatan ni Xiao Fengqi si Ye Longteng, may pinapahiya ka ba Xiao? Sa laban ng mga kabataan, mahirap siyang makalapit. Natural, hindi siya handang pumitas ng upuan ng wala sa oras na ito, na para bang mahal niya ang vanity. Napangiti si Ye Longteng na nahihiya, ano ang silbi? Kung ganoon, hahayaan ko bang sumama si Ziner? Sabi ni Ye Longteng, at tumalikod upang itanong kung ano ang ibig sabihin ng mga pinuno.
Bilang resulta, lahat ay nagkakaisang sumang-ayon na hayaan ang Phoenix Girl na maging Commander-in-Chief. Si Xiao Ziner ay may sapat na prestihiyo at katayuan. Hindi siya ang pinakamalakas, ngunit maaari rin niyang kumbonsihin ang publiko. Si Xiao Ziner ay orihinal na nag-aatubili, ngunit ngayon ay hindi ito ang paraan upang maantala. Bilang miyembro ng Dragon Soul, maaari lamang niyang tanggapin ang order na nasa panganib. Ang usapin ay natapos na, at ang susunod ay ang battle meeting at partikular na deployment sa hapon. Naglakad si Ye Longteng papunta kay Ye Longyuan at sinabi sa mahinang boses, "Kuya, iyong Ji Yutang. Huwag mo itong pag-usapan," sabi ni Ye Longyuan, "kung tutuusin, ang pamilyang Ji pa rin ang pinakamaraming tao sa aming angkan ng Shenlang, at hindi talaga namin ginalaw si Ji Yutang. Hindi isang maliit na bagay na magdulot ng mga pagtatalo sa loob ng angkan. Pagkatapos ng insidenteng ito, kausapin natin ang aking ama at pag-usapan kung paano ito haharapin." Tumango si Ye Longteng, at pumayag siya, kahit na hindi siya sanay kay Ji Yutang. Ngunit kung isasaalang-alang ang kadahilanan sa background, ito ay talagang hindi maginhawa upang ilipat sa kanya. Hehe, Longyuan, itong Ye Fan. Talagang may personalidad. Lumapit si Elder Ye Tian at sinabi. Kumunot ang noo ni Ye Longyuan at sinabing, "Uncle Ye Tian, masyado siyang proud. Ang taong may kakayahan ay may kapital na maging mayabang. Siya ay talagang hindi ka panipaniwala. Hindi katakataka na ang patriarch ay handa na huwag pansinin ang dugo ng kabilang kalahati ng kanyang katawan at ay recruit siya sa angkan ng Hui. Sa katunayan, ito ay isang garantiya para sa kinabukasan ng ating pamilyang Ye." Puri ni Ye Tian. Nang makita ang pagpapahayag ng kasiyahan ni Ye Tian, nag-aalalang nagtanong si Ye Longyuan, "Uncle Ye Tian. Ang ibig mong sabihin, maaari bang sumang-ayon din ang mga elder ng Shenlang clan sa desisyon ng kanyang ama?" Hinaplos ni Tim ang kanyang balbas at sinabing, "Una, si Ye Fan ay talagang napakalakas para tumanggi, at pangalawa, dahil sa katayuan ng patriarka sa ating angkan at sa katayuan ng buong angkan, kung ano ang dapat niyang desisyonan, gaano man kawalang katarungan, lahat ng tao man lang ay may kalahati ng mga tao na sisang-ayon." Talaga, ang mga mata ni Ye Longyuan ay naging mas nag-aalala. Naisip ni Ye Tian na nag-aalala si Ye Longyuan na ang kanyang anak ay hindi makakabalik ng maayos sa angkan, kaya inaliw niya, "Huwag kang masyadong mag-alala. Pakiramdam ng matanda ay babalik siya sa ating pamilya Ye, kaya handa kang bawiin ang panganay na anak na ito, haha." Zinc 6 Gipser 6 Vikaukaksil Noito 4 Fuxtir 2 or 1 var 37 Fas 48 Q Shamroy 3Q. Si Ye Longyuan ay walang ekspresyon, habang si Ye Longteng sa tabi niya ay nagpakita ng kaginhawaan. Kabanata 1072 sa buong langit. 1072. Sa sandaling ito, si Ye Fan, na minaliit lang ang sorpresa ng lahat, ay hawak na niya si Su Qingzhou at tumatakbong ligaw sa isang kagubatan. Asawa, dahan-dahan lang. Naramdaman ni Su Qingzhou na babangga siya sa ilang puno anumang oras. Ang bilis ng kidlat at ang sumisipol na hangin sa kanyang mga tainga ay patuloy na napabulalas ng babae. Noong una ay sinabi lang ni Ye Fan na isama siya sa labas para kumain ng masarap, ngunit walang magagandang restaurant malapit sa lugar ng militar. Kaya talagang niyakap siya ni Ye Fan, nag-shortcut, tumakbo ng ligaw mula sa kagubatan ng bundok, at direktang sumugod sa urban area ng kabisera. Matapos tumalon ng maraming beses, sa wakas ay hindi na nakayanan ni Su Qingzhou at sumigaw, "Ye Fan, ibaba mo ako. Galit na galit ako." Biglang huminto si Ye Fan, hindi alam kung tatawa o iiyak, ibinaba niya ang babae at sinabing, "Ano ang ginagawa mo, Mrs.? Makakarating ka na sa loob ng ilang minuto." "Ilang minuto? Masusuka na ako, alam mo ba? Sa tingin mo ba ay may maaaring maging kasing bilis mo? At para itong roller coaster." Hindi maisip ni Su Qingzhou na makakakilos si Ye Fan sa napakabilis na bilis. Napangiti si Ye Fan na nahihiya, "Iyon na nga, pagkatapos ay sinabi mo ito kanina, maaari tayong maglakad ng mas mabagal." Habang nagsasalita siya, biglang napansin ni Ye Fan na may naglalakad sa malapit na kakahuyan. "Anong problema, asawa?" Kakaibang tanong ni Su Qingzhou. Tahimik na kilos si Ye Fan, pagkatapos ay hinawakan ang kamay ng babae at naglakad ng ilang dosenang hakbang patungo sa timog. Sa oras na ito, nakakita ako ng isang figure na naglalakad sa kagubatan, patungo sa direksyon ng base militar. Ito ay isang figure sa isang itim na roba at isang hood. Hindi niya makita ang kanyang hitsura. Mga 1.7 metro lang ang taas niya. Hindi siya matangkad, ngunit puno ng kakaiba ang kanyang katawan. Hindi maramdaman ni Ye Fan kung ang taong ito ay may anumang cultivation. Kung tutuusin, kung hindi siya nakatunog habang naglalakad, hindi niya mararamdaman ang hininga ng kung sino. Nang makita ni Su Qingzhou ang figurang ito, natigilan siya saglit, at bamulong, "Bakit parang? Nakita ko ang taong ito sa isang lugar." Nagtaka si Ye Fan, "Nakita ko na siya." "Saan?" Sumimangot si Su Qingzhou. Mga kilay, parang hindi na maalala bigla. Sa sandaling ito, tila naramdaman ng nakaitim na figure ang presensya ni Ye Fan at nilang dalawa. Bigla niyang binilisan ang lakad niya at tumakbo patungo sa military area, parang gusto niyang tumakas.
Nang makita ito ni Ye Fan, agad siyang umiwas at hinarangan ang figure, sinabing, tumigil ka, sino ka? Natagpuan ni Ye Fan na ang hood ng figure ay madilim din, at hindi niya makita ang kanyang mukha. Ang nakakapagtaka pa ay hindi man lang huminga ang lalaking naka-black robe. Nang si Ye Fan ay nagtataka, sa kakahuyan, sa makapal na anino, maraming madilim na enerhiya ang biglang lumitaw. Ang mga galami na nabuo sa pamamagitan ng mga piraso ng itim na mga anino ay tumaas sa kalangitan tulad ng hindi mabilang na mga lubad. Dahil sa pamimilit ng enerhiya sa anino na ito, biglang nagulat si Ye Fan. Napakalakas. Ang pamimilit na nabuo ng magic sword ni Frederick ay mas malakas. Doomsday Kingship. Halos agad-agad, napagtanto ni Ye Fan na tanging ang magician ng Doomsday Kingship ang maaaring lumitaw sa ganoong lugar, at mayroon siyang ganoong lakas. Nagmamadaling bumalik si Ye Fan at niyakap si Su Qingzhou para hindi masaktan ang babae. Asawa. Ito. Ano ito? Ang magandang mukha ni Su Qingzhou ay namutla, at ang eksena sa harap niya ay masyadong kakaiba. Magic. Dapat ang mga tao ng Doomsday Kingship. Sabi ni Ye Fan. Ngunit sa oras na ito, hindi man lang maisip ni Ye Fan kung anong pagsasabuatan ng salamangkero, dahil sa likod niya, ang enerhiya ng anino ay sumugod na sa kanyang anino sa ilalim ng araw. Whoosh whoosh. Gatlang M. Sa loob ng anino, ang matutulis na talim na nabuo ng mga anino ay parang libu-libong lagari, at gusto nilang tusukin pareho sina Ye Fan at Su Qingzhou. Nagmamadaling niyakap ni Ye Fan ang babae para umiwas, sinusubukang iwasan ang matatalas na talim na ito, ngunit nalaman niyang wala itong silbi. Dahil sa oras na tumakbo ka, susunod ang anino, kahit gaano kakabilis, hindi mawawala ang anino. Sa desperasyon, nagmamadaling ginamit ni Ye Fan ang kanyang sword intent upang protektahan ang direksyon ng dalawa na nakaharap sa anino. Keng 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 keng. Ang matalim na talim ng anino ay tumusok sa sword intent ni Ye Fan, na gumawa ng isang siksik na tunog na tumutusok. Bagamat bahagya itong hinarangan ni Ye Fan gamit ang sword intent, nalaman niyang umaatake pa rin ang mga anino na ito. Kung magpapatuloy ito, sa malaot madali, hindi pa rin niya ito mapipigilan. Nang natulala si Ye Fan, bigla niyang napansin na ang lalaking nakaitim na robe ay sumugod sa kanya. Lihim na nag-isip si Ye Fan kung ang lalaking nakaitim na robe ay ang mangkukulam na gumawa ng anino ng mahika na ito. Kung ikaw mismo ang papatay ng itim na damit, hindi mo ba magagawang basagin ang mahika? Hindi maginhawang gumalaw mag-isa, pero tama lang na lumapit ang lalaking ito. Naglabas si Ye Fan ng isang napakalakas na espada at nagplanong tadterin siya ng direkta gamit ang isang espada. Ngunit biglang may naisip si Su Qingzhou, oo. Napanaginipan niya ang eksenang ito. Iniisip kung ano ang susunod na mangyayari, hindi napigilan ni Su Qingzhou na sumigaw, asawa, tumakbo ka. Sesabog na siya. Boom! Gatlang M. Bago bumagsak ang boses ni Su Qingzhou, nangyari na ang itim na damit. Isang marahas na pagsabog. Isang marahas na shockwave ang kumalat mula sa kanyang katawan, tulad ng isang hugis tao na paputok na bomba, na sumabog ilang metro ang layo mula kina Ye Fan at Su Qingzhou. Biglang nangyari ang lahat, hindi pa lubos na handa si Ye Fan, kaya hindi niya namamalayan na may akap na lamang niya ang babae sa kanyang mga bisig. Dahil sa pasabog na magic explosion na ito, hindi napigilan ni Ye Fan ang kanyang sarili sa maikling panahon, at lumipad palabas ang kanyang katawan. Ngunit ito ang nangyari, niyakap din ni Ye Fan si Su Qingzhou ng mahigpit, gamit ang kanyang likod para labanan ang direktang lakas ng pagsabog. Parang nanginginig ang lupa, walang ibang naririnig na tunog si Ye Fan. Naramdaman na lang niya na bumagsak ang dalawa sa putik at ilang beses na gamulong. Sa lokasyon ng pagsabog, mayroong 5 o 6 na metro ang lalim. Ang malaking hukay, at daan-daang puno sa paligid nito ay nabura na. Ang lugar ng militar, sa bakuran ng paaralan, mayroong higit sa 100 mga sinaunang mandirigma na hindi nakalayo at nag-uusap tungkol sa nangyari kanina. Sa oras na ito, isang pagsabog mula sa malayo ang nagpagulat sa lahat kung ano ang nangyari. Nakikipag-usap si Ye Longteng kina Xiao Ziner at Xi Lin Yuan tungkol sa pulong sa susunod na hapon. Narinig niya ang ingay at kakaibang nagtanong, Guro, mayroon bang pagsasanay sa artillery sa rehiyong militar ng Jingcheng ngayon? Hindi, ang direksyon na iyon ay hindi rin nagsasanay. Field, pagtataka ni Xi Lin Yuan. Kinaikit ni Xiao Ziner ang kanyang magagandang mata, at biglang napagtanto na may mali, bigla siyang tumalikod, at sumigaw, mag-ingat ka. Sa sandaling ito, isang purple magic bullet ang dumausda sa kalangitan. Paft! Ang isang elder ng isang partikular na sekta na nag-uusap pa rin tungkol sa isang bagay ay may butas na kasing laki ng kamao sa kanyang noo. Nang makita ang eksenang ito, mahigit 100 katao sa field ang nagulat, at ang nagpasindak sa kanila ay ang sumunod na 12 ng mga lilang bala ng sniper. Mga mata ng eagle. Bulalas ni Ye Longteng, pangit agad ang mukha niya. Kabanata 1073 talagang nakakatawa. 1073. Lahat ay nagkalat. Patuloy na gumalaw. Mabilis na pinaalalahanan ni Ye Longteng ang lahat ng naruroon, dahil alam niya na gusto ng mga sniper ang target na tumayo. Sa pamamagitan lamang ng pagbabago ng mga posisyon sa isang napapanahong paraan maaari silang makatakas ng maaga. Ang sniper magic ni Hawkeye.
Narito ang mga tao mula sa Doomsday King Power. Paano ito mangyayari? Hindi makapaniwala si Xiao Ziner, pagkatapos ng lahat, ito ang kabisera ng Xia Kingdom. Sumigaw si Exi Lim Yuan, huwag kang mag-alala masyado. Mabilis na protektahan ng hepe at pumunta sa underground safe house. Si Yelong Yuan ay nakapag-react na ng maaga, kasama sina Xiao Fengshan, Bai Yishuang at iba pang miyembro ng Hidden Dragon Clan, kasama ang ilang pinuno ng Xia Kingdom, na sumilong sa ilalim ng lupa. Sa sandaling ito, sa paligid ng lugar ng militar, mayroong ilang mga tunog ng pagbaril. Sinabayan ng mga hiyawa ng ilang sundalo, 12-12 ng mga figure ang lumitaw mula sa lahat ng direksyon ng rehiyon ng militar. Xiao Hong. Ang perimeter ni Zhou ay may pinakamahabang kasaysayan ng kabataan, at nakilala niya ang kanyang matandang kaibigan sa isang sulyap, at hindi niya maiwasang mapasimangot. Sa sandaling lumitaw si Xiao Hong, malinaw na kung sino ang dumating. Nandito rin ang mga tao mula sa Holy Blood Society. Naglakas loob silang magkusa para umatake. Nagulat na sabi ni Elder Ye Tian. Ang tanong paano nila naiwasan ang line of defense natin? Paano sila nakapasok dito nang hindi nila alam? Sumimangot si Elder Ying Pingchuan ng pamilya Ying. Huwag silang masyadong mag-isip, ang mga miyembro ng Holy Blood Society, na pinamumunuan ni Xiao Hong at ilang iba pang masters ng Lycan Realm, ay nagsimula na ng isang mapagpasyang pagpatay. Hindi mawawala si Ye Wuya balang araw. Hindi magkakaroon ng kapayapaan ng angkan. Ang mga ugat ng angkan. Kasama ko, patayin ang grupong ito ng mga Alapiers ni Ye Wuya. Sigaw ni Xiao Hong, at direktang itinapon ang dalawang apoy. Hagupitan, sunugin ang ilang mga sinaunang mandirigma hanggang sa mamatay. Nang si Xiao Hong ay magpapatuloy na maghawak ng mahabang letigo, isang figure ang lumipad upang salubungin siya, at naglunsad ng malaking kalasag ng apoy, na direktang hamarang sa apoy na letigo. Lumiit ang mga kilay ni Xiao Hong, at tumingin siya sa kabaligtaran, si Xiao Fengqi ang lumapit. Ikalawang tiyuhin, Junior Fengqi, narinig ko na ang iyong mga ginawa. Oras na para tumalikod. Matigas na sabi ni Xiao Fengqi. Tumawa si Xiao Hong at sinabing, okay, ito pala ang batang talento ng aming Phoenix Clan, dapat siya ang anak ng matandang 7 pamilya. Feng Qi, ang pangalawang tiyuhin ay hindi na kailangang lumingon, dahil ang daan na ito ang tanging paraan upang muling buhayin ang angkan. Puno man ng tinak ang daan, kailangang pumunta sa dulo ang pangalawang tiyuhin. Napabuntong hininga si Xiao Fengqi, iba ang paraan, at dahil ang pangalawang tiyuhin ay nagpipilit na lumaban sa mga sinaunang Diyos, mapapatawad mo lang si Fengqi. Nasaktan. Biglang sinabi ni Xiao Hong, halika. Tingnan ko kung tumatanda na talaga ako. Pagkatapos sabihin iyon, ang dalawang henerasyon ng mga master ng Phoenix Clan ay nagbanggaan ng gusto, naglalagablab na sinag ng liwanag, ang nakakapasong temperatura ay bumalot sa isang malaking lugar. Kasabay nito, mahigpit ding nakipaglaban sina Ye Tian, Ying Pingchuan, at Zhou Changqing sa mga mandirigma mula sa Lycan Realm. Sa Sacred Blood Society, walang mga Lycan warriors mula sa Shenlong Clan, ngunit ang Xuanming, Baihu at iba pang clan ay may maraming masters. Kung tungkol sa 12-12 ng iba pang mga mandirigma ng angkan sa kaharian ng mapagnilay-nilay, nagsimula silang harapin ang mga mandirigma mula sa lahat ng mga sekta at sekta. Hiniling ni Yelong Yuan sa mga mandirigma ni Yinlong na bantayan ang mga matataas na opisyal ng Xia Kingdom na walang kakayahan sa sinaunang martial arts, at pagkatapos ay tumakbo palabas kasama sina Zhou Wei at Bai Yishuang upang sumali sa labanan. Matapos suntukin ni Yelong Teng ang isang miyembro ng Holy Blood Society, tumalikod siya kay Yelong Yuan. Malungkot ang mga mukha ng magkapatid, at alam ng lahat na sa pagkakataong ito ang kasamaan ay hindi gaanong pinalad. Kuya, baka pinaghandaan ang lahat ng ito. Naisip na nila na dito tayo magtitipon at magtitipon ng mga piling tao sa mundo, kaya gusto nilang kunin tayong lahat sa isang palayok. Ang pinakadirektang paraan upang gawing kaguluhan si Xia Guo at ang angkan. Higit pa rito, sabi ni Yelong Yuan sa malalim na boses. Hindi maisip na kung napakaraming mga sekta, napakaraming mga opisyal at pinuno ang namatay ng trahedya dito, anong uri ng kaguluhan ang magiging kaharian ng Xia. Mawawalan din ng mukha ang mga sinaunang Diyos, pagkatapos ng lahat, ang paghahari ng Doomsday ay dumating sa isang mahabang biyahe. Sa hinterland ng Xia Kingdom, ang propeta ay dapat ang dalawang propeta sa Doomsday Kingship. Siya lamang ang may ganitong kakayahan. Pagkatapos ng lahat ng ito, hayaan silang pumasok nang hindi nila nalalaman. Dito, sandali, isang bagay lang ang naiisip ni Yelong Teng. Isang paliwanag. Sa Doomsday Kingship, ang pinakamisteryoso maliban sa Doomsday King ay ang propeta. Ang salamangka ng panghuhula na isinagawa ng propeta ay sinasabing kayang kalkulahin ang kapalaran ng buong mundo, na ginagawang pangalawa rin ng propeta sa ranggo, pangalawa lamang sa hari. Walang kabuluhan na isipin ito ngayon. Kahit na makita niya ang hinaharap at kalkulahin ang bawat hakbang natin, kailangan nating baguhin ang ating buhay laban sa langit. Kung hindi, Xia Guo at ang angkan. Mayayanig ang pundasyon. Mataimtim na sinabi ni Yelong Yuan. Kinagat ni Yelong Teng ang kanyang mga ngipin, damn it. Pero isasama ni Ye Fan ang kanyang asawa para sa hapunan. Alam ba niya kung ano ang nangyari dito?
Kinaikit ni Yelong Yuan ang kanyang mga mata ng komplikado, ngunit hindi niya ito pinayagang mag-isip ng labis, nakita na lamang niya ang isang mandirigma ng Holy Blood Society ay naglaslas na. Mag-ingat ka, pangalawang anak. Umungol si Yelong Yuan, itinaas ang itim na mahabang kutsilyo, at iwinagayway ang layunin ng espada. Ang sinaunang martial artist na iyon ay isa ring clan master na nauunawaan ang layunin ng espada. Sa isang madugong sword intent, ibinaba niya ito, kinansela ang isa't isa, at kapantay niya si Yelong Yuan. Dahil sa mapanganib na larangan ng digmaan, hindi na nang ahas si Yelong Teng na magsalita pa, at habang malakas na inutusan ang mga sinaunang mandirigma na patuloy na gumalaw, pinatay din niya ang kanyang sarili. Gayunpaman, ang mga purple magic bullet na kinunan mula sa ilang nakakalito na mga anggulo paminsan-minsan ay ginagawa pa rin ng mga sinaunang mandirigma ng Xia Kingdom na napaka-passive sa labanan. Ang long-range firepower ni Hawkeye ay direktang nagpanik kay Xia Guo sa isang banda, at ang kalamangan na ito ay ang refleksyon ng halaga ni Hawkeye. Ang walang napansin ay may dalawang lalaking nakatayo sa bubong ng isang gusali. Isang gwapong puting lalaki na nakasuot ng maharlikang kasuotan ang naglabas ng isang silver gray na magic sword, na si Frederick. Sa tingin ko, hindi ka na makakakilos sa pagkakataong ito. Ang mga tinatawag na elite na ito mula sa Xia Kingdom ay vulnerable din. Nakakatuwa talaga, umaasa lang sa grupong ito ng mga tao, naglakas loob silang magpulong para guluhin tayo, nakangiting sabi ni Frederick. Sa tabi niya, may isang medyo may edad na lalaki na may maikling puting buhok, walang ekspresyon ang mukha. Nakasuot siya ng itim at asul na windbreaker at itim na leather na pantalon sa ilalim. Siya ay lubhang malamig. Magic sword, hiniling sa amin ng propeta na lutisin ang labanan sa loob ng 20 minuto, kung hindi ay hindi niya mahuhulaan ang mga kahihinatnan, kaya kailangan naming lumaban ng mabilis, sabi ng lalaki. Walang magawang ngumiti si Frederick, nagplano ako ng plano sa loob ng 2 buwan, at hinihintay ko ang sandaling ito, ngunit sa kasamaang palad, hindi na ako makakapaglaro pa. Sa sandaling ang mga salita. Nahulog, tumalon si Frederick at lumipad pababa. Umalis ang espada, na may malakas na puwersa ng pag-iisip, 4 o 5 sinaunang mandirigma ng Xia Kingdom ang naparalisa at direktang pinugutan ng ulo. Sa gubat, si Ye Fan ay umalalay sa lupa ng hukay ng pagsabog gamit ang isang kamay at bumangon mula sa lupa. Punit-punit na ang damit niya, buti na lang at abnormal talaga ang physical fitness niya. Bagamat may pagdurugo at pananakit, kinaya niya at nakakagalaw pa rin ng normal. Bagamat ang kanyang mga tainga ay tumutunog pa rin sa kanyang mga tainga, si Ye Fan ay walang masyadong pakialam. Agad niyang inabot ang mukha ni Su Qingzhou sa kanyang mga braso at sumigaw, "Asawa! Kumusta ka, Mrs.?" Kabanata 1074 na I freeze. 1074 na Su Qingzhou. Natulala, ang kanyang mga mata ay madilim sa una, hanggang sa inabot ni Ye Fan ang kanyang mukha at hinawakan ang kanyang mukha, naglakas loob ba siyang buksan ang kanyang mga mata, at bamulong, "Ako. Ayos lang ako. Kumusta ka, asawa?" Sa pagsabog, hinarang ng lalaki ang halos lahat ng kapangyarihan para sa kanya gamit ang kanyang katawan, si Su Qingzhou ay labis na nabalisa na ang kanyang mga mata ay napakalinaw. Umiling si Ye Fan, binuhat ang babae, may itatanong sana, ngunit biglang nakaramdam ng alon ng enerhiya sa likod niya. Hindi maganda. Anino. Naalala ni Ye Fan ang anino na umatake sa kanya ngayon, kaya binuhat niya muli si Su Qingzhou at tumalon diretso sa ere. Habang tumalon si Ye Fan ng mataas, ang anino ay agad na lumiit, at ang matalim na talim na orihinal na nakausli mula sa anino ay nawala. Ibinaba ni Ye Fan ang kanyang ulo at tumingin sa kanya, iniisip ito sa kanyang puso, at sinabi, "Asawa, mangyaring tiisin mo ako, kailangan ko munang alisin ang anino." Alisin ang anino. Paano alisin ang anino? Nagtataka si Su Qingzhou. Ngumisi si Ye Fan, at pagkatapos tumalon sa puno, mabilis siyang tumalon muli. Kaagad na sumunod, si Ye Fan ay nagsimulang tumakbo ng ligaw sa direksyon ng lugar ng militar. Palaging may mga anino, ngunit hindi ako naniniwala na ang salamangkero na umatake gamit ang mga anino ay makakasabay sa aking bilis. Sabi ni Ye Fan sa babae. Biglang napagtanto ni Su Qingzhou na sinadya ito ni Ye Fan. Sa katunayan, kahit na ang mga anino ay hindi maiiwasan, ang salamangkero ay dapat magkaroon ng limitasyon ng distansya upang magsumite ng mahika. Oo naman, pagkatapos tumakbo ni Ye Fan ng ilang daang metro, ang anino ay hindi nakakaiba at bumalik sa normal. Matapos kumpirmahin na pansamantala itong ligtas, tumakbo si Ye Fan at nagtanong, "Asawa, napanaginipan mo na ba ang nangyari ngayon? Alam mo ba nang maaga na ang pagsabog ay magaganap?" Tumango si Su Qingzhou at sinabing, "Ginawa ko na." Ang mga panaginip ay magulo, marami sa kanila ang hindi na maalala ng sabay-sabay, at ang ilan ay nakalimutan kapag natapos na ang mga ito. Talagang wala akong silbi, kung naalala ko kanina, hindi sana ako nabomba. Paano kita masisisi, na kayang mangarap at maalala ang lahat ng kanilang mga pangarap? Nagtanong si Ye Fan, "Asawa, isipin muli, ano pa ang nakita mo sa iyong panaginip?" Sumimangot si Su Qingzhou at sinubukang mabuti. Sa pag-iisip pabalik sa lupa, sinabi niya, "Ako. Hindi ko masyadong maalala ng sabay-sabay. Ang larawan ay masyadong malabo, ngunit tila mayroong isang napakataas na tore ng komunikasyon."
Tore ng komunikasyon. Kakaibang tanong ni Yefan, bakit mo nakita ang communication tower? Hindi ko alam, parang dinala mo ako doon. Naliligaw din si Su Qingzhou. Pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, tumingin si Yefan sa malalayong bundok. Biglang may napansin si Yefan na kakaiba. Kaya ganyan yan. Matigas na sabi ni Yefan, I see, pupunta tayo sa communication tower, Mrs. Bilisan mo, di bale samuka ka sa akin, bibilisan ko. Alam din ni Su Qingzhou na apurahan ang sitwasyon, kumapit sa lalaki, ipikit ang iyong mga mata, at hayaang sumipol ang hangin sa iyong mga tainga. Kasabay nito, sa lugar pagkatapos ng pagsabog, sa anino ng isang kagubatan, isang madilim na multo, na parang natanggal mula sa anino sa lupa, ay nakatayo doon. Ang maitim na hugis tao na multo na ito, na nakatingin sa direksyon na nilisan ni Yefan, ay tila nag-alinlangan, ngunit hindi pa rin piniling humabol. Sa sandaling tumalikod siya at humarap sa direksyon ng rehiyon ng militar, muli siyang lumubog sa anino ng lupa. Sa labas ng malaking bulwagan ng rehiyon ng militar, mayroon ng ilog ng dugo. Matapos mapagtanto na mayroong pagsalakay ng kaaway, isang malaking bilang ng mga sundalo ang sumugod, sinusubukang protektahan ang mga pinuno upang lumikas. Ngunit ang kaaway at ang kanilang sariling mga tao ay sama-samang lumalaban, at ang mga ordinaryong sundalo ay hindi maaaring gumamit ng anumang malalaking sandata ng pagsira, na katumbas ng pagpasok sa kanya na kumpay. Ye Tian, Zhou Changqing, Ying Pingchuan, Xiao Fengqi, at iba pa. Ayon sa pagkakabanggit, ay idinawit ang mga mandirigmang Lycan ng kalaban. Gayunpaman, ang nakadama sa kanila ng matinding pressure ay ang salamangkero na nagmula sa kaharian ng Doomsday. Ang patuloy na pag-sniping ni Hawkeye mula sa malayong distansya ay nagpapatali sa lahat ng mandirigman ng Xia Kingdom. Hanggat sila ay medyo hindi nag-iingat, sila ay direktang papatayin sa loob ng 3 segundo. Sa pagtingin sa mga bangkay na ang kanilang mga ulo ay butas sa lahat ng dako sa lupa, ang mga mandirigman ng Xia Kingdom ay nakaramdam ng higit na takot at kawalan ng pag-asa. Matapos ang magic sword na si Frederick ay pumatay ng higit sa 100 tao, sa wakas ay nasangkot si Xiao Ziner. Si Xiao Ziner ay pumasok sa isang estado ng nasusunog na dugo, kailangan niyang magsunog ng dugo upang labanan ang mga pagbabago sa pag-iisip ni Frederick. Si Xiao Ziner, na may mga pakpak ng phoenix na nakabukas sa likuran niya, at si Xiao Ziner, na lumilipad pabalik-balik kasama si Feng Yan, ay may hawak na isang batang espada at mabangis na lumalaban kay Frederick mula sa iba't ibang anggulo. Bang bang bang! Gitling! Ang silver gray na magic at golden red phoenix flames ay nagsasama ng nakakasilaw na mga paputok. Walang masyadong pakialam si Frederick, pagkatapos ng lahat, ang kanyang pisikal na fitness ay hindi kasing gulo ng kay Yefan, at hindi niya kinaya ang direktang pagkasunog kay Feng Yan. Sa makatuwid, maingat din niyang ginamit ang magic sword, winuwagayway ang mga magic beam na may iba't ibang hugis, at lumaban ng pabalik-balik kay Xiao Ziner. Phoenix Girl, sa pagkakaalam ko, hindi ka magtatagal sa ganitong forma. Bakit hindi mo piliin na ipanganak muli mula sa abo? Ngumisi si Frederick. Huwag kang mag-alala, kung papatayin kita, natural na pupunta ako. Malamig na umungol si Xiao Ziner. Hindi siya manggahas na ipanganak muli mula sa abo sa sandaling ito. Kapag nabigyan ng espasyo si Frederick, ang kanyang mga pagbabago sa pag-iisip ay maaaring maging sanhi ng direktang mga guni-guni ng ibang mga sinaunang mandirigma. Kung hindi ka mag-iingat, malaking bilang ng mga mandirigma ang mamamatay, kaya hindi nang ahas si Xiao Ziner na mag-relax kahit sandali. Ngunit kahit na sinubukan ni Xiao Ziner ang kanyang makakaya upang pigilan si Frederick, hindi pa rin niya makontrol si Frederick na ipalaganap ang kanyang mga pagbabago sa pag-iisip. Sinasadyang kumilos si Frederick at patuloy na pumasok sa lugar ng santukan, na naging sanhi ng pagkagambala sa pag-iisip ng mga mandirigma mula sa Xia Kingdom na lumalaban sa Holy Blood Society. Hindi nagtagal, mahigit 100 mandirigma mula sa Xia Kingdom ang napatay. Damn it! Kasuklam-suklam. Matapos itong malaman ni Xiao Ziner, wala na siyang magawa. Ngumiti ng masama si Frederick at lilipat na sana sa ibang larangan ng digmaan ng Makar inig siya ng dagandong ng dragon mula sa isang gusali sa dikalayuan. Isang binata ang direktang binasag ang bintana, sinipa ang isang mandirigma ng Holy Blood Society, at sumugod sa harap ni Frederick. Ang kanyang buong katawan ay lumulutang ng gininto ang tunay na enerhiya, ang kanyang mga mata ay puno ng pananibik, ito ay si Jihan Tian. Halos nakatulog ako ng sobrang lalim at namiss ko ang magandang palabas. Diretsyong sinampal ni Jihan Tian ang Golden Dragon Claw, at kinuha ang dibdib ni Frederick. Ang Demon Sword ni Frederick ay sinaksak, ngunit nadurog ng mga kuko ng dragon. Sa gulat ay nagmamadali siyang bumalik. Si Jihan Tian ay tumawa ng malakas, itinaas ang kanyang boses sa langit, at ang prestihiyo ng dragon ay kumalat, na direktang na-offset ang mga pagbabago sa isip ni Frederick. Ang isang pangkat ng mga mandirigma mula sa kaharian ng Xia ay nababalot sa long way sa sandaling ito, ngunit hindi sila natakot, na parang pinalakas nila ang kanilang tapang at nagsimulang magkaroon ng kumpiyansa. Ang mga tao ng angkan ng Shenlong. Kumunot ang noo ni Frederick, tumalikod at sumigaw sa nasa katanghaliang gulang na puting buhok na lalaki na nakatayo sa pulutong, mag-freeze. Hanggang kailan mo gustong manood ng dula?
Ang maputing buhok ang lalaki, gayunpaman, ay patuloy na lumakad patungo sa gilid na ito, hindi nagmamadali o nagmamadali. Kaya lang sa tuwing siya ay naglalakad, ang mga sinaunang mandirigma ng Sia Kingdom ay nagpapakita ng isang masakit na ekspresyon, na parabang sila ay nasuffocate sa isang iglap, kinurot ang kanilang mga leeg, at nawawala ang kanilang pagiging epektibo sa pakikipaglaban. Isa-isang pinatay ng mga tao ng Holy Blood Society ang mga sinaunang mandirigma, na nabubuhay sa isang estado na mahirap labanan. Sino ang nagsabi nito ngayon lang, hindi ko na kailangang kumilos. Natigilan ang puting buhok at mahinang sinabi. Nang marinig ni Xiao Ziner ang mga salita ni Frederick, hindi niya maiwasang magpakita ng pagkagulat sa kanyang magagandang mata, at ang kanyang mukha ay lalong naging pangit. Frozen. Siya pala. Lalong natuwa si Ji Hantian, at nagtanong, sino si Frozen? Hehe, mukhang malakas ang lalaking iyon. Kabanata 1075 Pagkahimbing. 1075. Si Xiao Ziner ay walang imak, ikaw na caveman, alam mong umaatres sa buong taon, ano ang malalaman mo? Siya ang ika-10 ranggo na freeze ng Doomsday Kingship. Sinasabi na, ang kanyang mahika ay ang pag-condense ng mga particle ng hangin. Ito ay, freeze, sa wakas ay mauunawaan na ni Xiao Ziner kung bakit ang mga sinaunang mandirigma ng Sia Kingdom ay hindi makahinga sa isang iglap. Bagamat hindi ito malinaw na nakikita, sa katunayan, ang pagyayelo ay naging sanhi ng lahat ng mga particle ng hangin sa paligid ng mga sinaunang mandirigma doon. Sa madaling salita, ang mga sinaunang mandirigmang ito ay hindi nakalanghap ng mga particle ng oxygen sa kanilang katawan sa isang iglap. Sa ganoong matinding labanan, kung walang oxygen, maliban kung ito ay isang immortal, ang isang mandirigma ng anumang kaharian ay agad na hindi komportable. Kinagat ni Ji Hantian ang kanyang mga labi at sinabing, ika-10 pa lang, bakit takot na takot ka? Kahit na ang mga particle ng hangin ay pinalapot, depende ito sa kapangyarihan ng pag-iisip. Direktang gamitin ang cultivation base para sugpuin ang kanyang mental power at sirain ang kanyang magic release, at natural na hindi niya ito makokontrol. Mga particle. Kumunot ang noo ni Xiao Ziner, ang totoo, sa prangka, gaano man kalakas ang mahika, sinusuportahan din ito ng mahika, halos mental na kapangyarihan, tulad ng tunay na enerhiya at tunay na diwa ng mga sinaunang mandirigma. Ngunit ang tanong ay, ang ika-10 ranggo na Frozen, ano ang kanyang cultivation realm? Pinapanatili mo ang mahihina, at ang malalakas ay sa akin. Hindi na hinintay ni Ji Hantian na makapag-isip si Xiao Ziner, at nagmamadaling lumabas. Si Xiao Ziner ay nagalit sa kahihiyan, ano ang mahina na iniwan sa kanya? Maaaring ang magic sword na si Frederick ay itinuturing na mahina. Sa orihinal, mayroong Yefan na mas mahusay kaysa sa kanya, at nawala na siya ng mukha bilang isang babaeng phoenix. Ngayon ay mas marami na ang mga Ji Hantian, na talagang ikinagalit ni Miss Xiao. Kaya, sinubukan din ni Xiao Ziner ang kanyang makakaya at tumingin kay Frederick ng masama. Ang apoy ng phoenix sa kanyang katawan ay muling tumaas sa isang bagong taas, at isang malakas na pamimilit ay agad na naging alerto kay Frederick. Si Xiao Ziner ay bumangon sa hangin tulad ng isang gintong pulang fire phoenix, at ang batang espada sa kanyang kamay ay sumambulat ng may nakasisilaw na kinang. Biglang nahulog ang figure, at kasabay ng pagtusok ng espada, nagliyab ang apoy ng phoenix sa paligid niya, na nakapalibot kay Frederick. Red Lotus and Phoenix Crying Sword. Ang diskarteng nakakapagsunog ng dugo na ginamit ni Yefan kay Frederick ay hindi kasing tahimik ni Yefan. Ang magic sword sa kamay ni Frederick ay nagpakalat ng malaking halaga ng silver gray na magic power, na nakapalibot sa kanyang sarili, at kasabay nito ay nakaharap sa naghuhumindig na espada ni Xiao Ziner, isang sinag ng liwanag ang sumabog. Ang dalawang enerhiya, isang kulay abo at isang pula, ay nagbanggaan ng marahas, na gumawa ng isang nakakagulat na malakas na ingay, na tila nagpapahiwatig na ang labanan ay pumasok sa isang matinding labanan. Sa kabilang panig, direktang inatake ni Ji Hantian ang kanyang sarili at pumasok sa nakapirming 10 metrong hanay. Gamit ang isang mabigat na gintong suntok, ang dragon ay maaaring sumambulat, kinuha ang nakapirming ulo. Ngunit ang pagyayelo ay hindi gumagalaw, at ang hangin sa kanyang harapan ay namuo sa isang pader, na direktang humaharang sa tunay na diwa ni Ji Hantian, na nagiging mga piraso ng sirang liwanag. Interesting, nang makita ni Ji Hantian na hindi epektibo ang pag-atake, sa halip na magalit, siya ay napakasaya. Kinaikit ni Frozen ang kanyang mga mata, at mahinang sinabi, paghihirap. Bago siya matapos magsalita, naramdaman ni Ji Hantian na hindi siya makahinga ng normal. Alam niyang kontrolado na ang oxygen particle sa kanyang katawan, kaya't sumigaw siya at pinilit ang lahat ng tunay niyang lakas. Kasama ng Long Wei, isang lumalakas na enerhiya ang lumabas sa buong katawan. Tila bahagyang lumuwag ang nakapaligid na hangin sa kanyang paligid, at sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon si Ji Hantian na huminga muli, at mabilis siyang huminga ng malalim. Kasabay nito, marahas na sinuntok ni Ji Hantian, nabasag ang air barrier sa harapan niya, at lumalapit sa freeze. Frozen play taste, ayaw mo bang? Labanan mo ako sa pamamagitan ng pagpigil ng hininga. Binata, kailangan kong hanggan ang iyong katapangan. Ngumiti ng masama si Ji Hantian, akala niya talaga.
Bagaman ang kanyang paglilinang ay hindi sapat upang ganap na sirain ang kontrol ng nagyayelong mga particle ng hangin, hangga't lumulutang siya upang huminga, at pagkatapos ay sumisid upang magpatuloy sa pakikipaglaban, hindi ito isang pagkakataon. Ang sakit ay medyo masakit, ngunit hindi ito masusuffocate sa maikling panahon. Kamangmangan. Mahinang sabi ni Frozen, at isang mas malakas na puwersang espiritual ang direktang sumugod kay Ji Hantian. Naramdaman ni Ji Hantian na biglang tumaas ang konsentrasyon ng hangin sa paligid niya, at nagkaroon ng nakakatakot na pressure na nagsimulang makulong ang kanyang katawan. Nakikita ko ng mahina na may ilang nakikitang mga kulay sa paligid ng katawan, na resulta ng pagiging mataas ng konsentrasyon ng butil sa isang tiyak na lawak. Kung hindi, hindi mo makikita ang kulay ng hangin. Sa tingin mo, sa iyong paglilinang, gaano ka kalapit sa akin? Hindi magtatagal bago ang iyong katawan ay direktang mapipiga sa isang tumpok ng laman ng mga butil ng hangin. Walang pakialam na sabi ni Frozen. Ang buong katawan ni Ji Hantian ay sumabog sa mga asul na ugat, inilabas niya ang kanyang mga ngipin at ngumisi, at sa isang malakas na dagandong, isang alon ng kapangyarihan ng dragon ang puwersahang pinakawalan. Sumimangot si Frozen, naramdaman niyang naapektuhan talaga ang kanyang espiritual na kapangyarihan, na nagdulot ng kaunting kaguluhan sa mahika. Bang! Ginawa ni Ji Hantian ang lahat ng kanyang lakas, at pagkatapos na masira ang isang bungkus ng mga particle ng hangin sa isang kamao, sa wakas ay nakahinga siya ng malalim. Ngunit napabuntong hininga na lamang siya, muling nagpatuloy ang nagyelo na mahika, at muli siyang napigilan. Ang kapangyarihan ng dragon ng Shenlong clan ay talagang isang dormant, ngunit sa kasamaang palad. Hindi ka sapat, mahinang sabi ni Frozen, pagkatapos ay tumalikod at sinimulang suffocate ang iba pang mga sinaunang mandirigma. Kinagat ni Ji Hantian ang kanyang mga ngipin at galit na hinimok si Long Wei, ngunit siya ay nasa isang napaka-passive na sitwasyon sa eksena. Sa sandaling ito, isang figure ang biglang dumating sa gilid ni Ji Hantian, iniunat ang kanyang kamay, at iwinagayway ang isang walang katulad na puting gintong talim na parang True Yuan Force. Nakahinga si Ji Hantian at nakahinga, ngunit nang lumingon siya, nakita niyang ang White Tiger Clan yun, at si Elder Ying Tongchuan ang dumating para tulungan siya. Lumang bagay. Umalis ka na. Hindi ko kailangan na tulungan mo ako. Saway ni Ji Hantian na nakabuka ang bibig, hindi alintana kung sino ang taong ito. Si Ying Tongchuan ay hindi mabait. Maliit na bagay. Buhay at kamatayan. Bakit mo pakialam kung one-on-one kayo? May utak ka ba? Ang Holy Blood Association, na akmang sasalakayin si Tongchuan, ay pinilit na umatras ng mga eksperto mula sa Dust Realm. Ito ay bumalik sa iyo. Pagkasabi nun, patuloy na sumugod si Ji Hantian patungo sa freeze. Sumimangot si Ying Tongchuan at tumingin sa gilid ni Xiaguo, na nagdusa ng mabibigat na casualty, at ilang iba pang mga kababayan sa clan na lumalaban ng husto, nag-aalala. Yung batang Ye. Anong nangyayari? Halos lahat ng mga mandirigma mula sa Xia Kingdom na naruroon ay naghihintay sa pagbabalik ni Ye Fan, dahil sa oras na ito, hindi makatutuhanang asahan na magpapadala ang angkan ng mas maraming eksperto. Ang tanging tao na makakatulong ng marami kamakailan ay walang alinlangan na si Ye Fan. Sa sandaling ito, si Ye Fan, na tahimik na binibigkas ng maraming tao, ay niyakap lang si Su Qingzhou at dumating sa ilalim ng isang communication tower sa tuktok ng isang bundok. Zinc 6 Gifser 6 Vekaukakzol Noito 4 Fixtir 2 or 1 Var 37 Fas 48 Kextol, Aw Shambis 7 Dayuf Shamroy 3Q. Ang tingin ni Ye Fan, tulad ng isang falcon, ay nakatutok na sa tuktok ng tore, na may hawak na isang kumikislap na elemento ng baril, isang babaeng may kulay ube na buhok na patuloy na nagpaputok ng malayo ang bala ng sniper. Chapter 1076 Hindi ko sinasabing umasa sa kanya. 1076. Malinaw na nakita ni Hawkeye Melissa si Ye Fan ng maaga, ngunit hindi siya nakatakas ng maaga. Nang makitang si Ye Fan ay halos 100 metro ang layo, inikot niya ang kanyang baril at tinutukan si Ye Fan. Bang-bang. Pagkatapos ng ang purple magic energy ay nakondensed mula sa kristal na bola ng elementong baril, patuloy itong pinaputok mula sa nguso ng baril. Sa layong 100 metro, halos kaagad na dumating ang bala, at bukod sa hulaan ang tilapon, kahit si Ye Fan ay hindi ito ganap na naiwasan. Ngunit hindi binalak ni Ye Fan na umiwas, hinayaan niyang tumayo si Su Qingzhou sa kanyang likuran, at direktang tumalon patungo kay Melissa. Ang isang kalasag na nabuo ng condensed sword intent ay direktang humaharang sa tuloy-tuloy na magic bullet. Malinaw, ang magic bullet ni Hawkeye ay hindi masyadong malakas para sa kanya. Ngunit nang tumalon si Ye Fan sa halos kalahati ng taas ng communication tower, isang malaking kamao ang biglang lumitaw sa kanyang harapan. Oo, isang higanteng kamao. Ang kamao na iyon ay tila lumilitaw mula sa manipis na hangin, at sa isang kisap mata ay kasing laki ng gulong ng truck, parang kamao ng isang higanti. Ang susi ay ang kamao na ito ay may dalang berdeng ambon, na halatang napakalason. Ang sword intent shield ni Ye Fan ay bumangga sa kamaong ito, at ang kanyang figure ay biglang huminto at nahulog. Gayunpaman, ang kamao ay umatras, at sa isang kisap mata ay lumiit ito sa isang ordinaryong braso. Kasabay nito, lumitaw sa communication tower ang isang figure na hindi pa nakikita ni Ye Fan.
Isa itong kalbo na may maitim na kutis, payat at pangit na mukha, at 1 pulgada ng buhok, tila isang asetiko. Sa kanyang katawan, may agos ng makamandag na ambon, at kasabay nito, maraming mga nakakadiri na sugat, na parabang nag-backlash ang mga lason, na nagiging sanhi ng pagkabulok ng katawan. Humajijek si Melissa, itinago ang elementong baril, at sinabing, masamang monghe, si Lucifer ang hahawak nito para sa iyo, magpapalit ako ng posisyon. Masamang monghe. Medyo hindi pamilyar si Yefan nang marinig niya ang titulong ito, ngunit kung walang aksidente, ito rin ang dapat na mage ng Doomsday Kingship. Ang malaking kamao na yun ngayon lang dapat ang magic niya. What the hell? Mababago niya ang laki at haba ng kanyang katawan sa isang iglap. Tahimik na tumango ang masamang monghe at sinipa si Yefan mula sa itaas hanggang sa ibaba. Kung ordinaryong sipa lang, ayos lang, may lason din siyang bulok. Gayunpaman, ang liwanag ay nakakalason, at maaari ding lumaban si Yefan, ngunit ang susi ay ang paa na ito ay lumaki ng higit sa 10 metro sa isang iglap, at ang paa ay naging napakalaki. Nang makitang bumaba siya bilang isang higanteng espiritong Diyos, kinuha ni Yefan ang tunay na espada ng walang pag-aalinlangan, at nilaslas ito gamit ang layunin ng espada. Ang matalas na sword intent ay parang isang higanteng half-moon blade, direktang bumangga sa higanteng paa. Kasabay nito, naglabas din si Yefan ng isa pang nakasabit na espada, dahil napansin niyang tatakas na si Hawkeye. Pumunta ka. Diretso na hinagis ni Yefan si Zuan Jian gamit ang kanyang kanang kamay, at sa ilalim ng paghihimok ni Yu Jianshu, si Zuan Jian ay naging isang itim na ilaw, direktang sinalo ang likod ni Melissa. Si Melissa, na tumatalon pababa mula sa communication tower, ay tinanggal na ang kanyang piring, na nagpapakita ng isang lilang hexagram sa kanyang mata. Ang dahilan kung bakit siya ay karaniwang nagsusuot ng piring ay hindi dahil ang kanyang mga mata ay bulag, ngunit dahil ang kanyang mga mata ay magic pupils na dalubhasa sa sniping magic. Sa pamamagitan ng pag-asa sa magic pupil na makumplito niya ang tumpak na pag-sniping sa napakalayo na distansya, at nakikilala niya ang napakabilis na mga bagay. Matapos niyang tumpak na makita ang lumilipad na si Zuan Jian sa himpapawid, ang kanyang mukha ay kinabahan saglit, ngunit tumalikod pa rin siya at nagpaputok ng magic bullet. Boom! Matapos basagin ni Zuan Jian ang magic bullet, nalihis ang trajectory ng flight, ngunit tumama pa rin ito kay Melissa. Ah! Napasigaw si Melissa, at may pahid ng dugo sa kaliwang braso na may hawak na baril. Kasabay nito, ang talagang malakas na espada ni Yefan ay pinutol na ang kalahati ng malaking paa ng masamang monghe na may layunin ng espada. Ang higanteng paa na may laso na dugo ay agad na necrotic, at pagkatapos na bawiin ng masamang monghe ang paa, isang bagong bahagi ng tisyo ang tumubo sa isang iglap. Sumimangot si Yefan, ang magic ng taong ito ay tila lumalaki, at lumalason. Siya ay talagang isang masamang monghe. Masamang monghe. Pinipigilan mo siya. Malinaw na hindi inaasahan ni Melissa na magagawa ni Yefan na makagambala at mapatay siya sa labanan ng masamang monghe. Niyakap niya ang nasugatan na braso at mabilis na tumakbo palayo, at hindi nagplanong maghanap ng mga bagong coordinate para sa pag-sniping dahil ang kamay niyang may hawak na baril ay mahirap nang igalaw. Ito ay ganap na naiiba sa kanilang combat deployment. Ang hitsura ni Yefan at ang pagiging epektibo ng labanan ni Yefan ay wala sa kanilang plano. Ibinuka ng masamang monghe ang kanyang bibig at iniluwa ang makapal na amoy ng makamandag na ambon. Kasabay nito, ang kanyang dalawang braso ay nakaunat ng 12 metro at malakas na sinampal si Yefan. Si Yefan ay hindi natakot sa nakal-alasong fog, at pinutol ang dalawang braso ng masamang monghe gamit ang isang espada. Kung hindi dahil kay Su Qingzhou na nasa likod niya, hindi man lang gugustuhin ni Yefan na pakialaman ang lalaking ito, at hinabol niya si Hawkeye. Nang mapagtanto ng masamang monghe na walang epekto ang kanyang lason, muli niyang pinalaki ang kanyang mga braso, at biglang lumaki ang kanyang katawan. Para siyang naging kastilyo mula sa isang ordinaryong tao. Boom! Boom! Dalawang higanteng paa ang tumuntong sa bundok, at ang tore ng komunikasyon sa tabi nito ay direktang baluktot at baluktot. Isang malaking katawan na mahigit 40 metro ang taas, na may kamay na ilang metro ang lapad, at marahas na sumuntok kay Yefan. Gustong himukin ni Yefan si Zuan Jian na ipagpatuloy ang paghabol kay Melissa, ngunit naharang ang kanyang paningin, kaya kailangan muna niyang harapin ang masamang monghe sa kanyang harapan. Nang makita ang kamao na papalapit sa kanya, tumalon si Yefan, tumalon sa braso ng masamang monghe sa napakabilis na bilis, at tumakbo kasama ang kanyang braso. Nang tumapak si Yefan sa balikat ng masamang monghe, nag-sword intent si Yefan at direktang hamampas sa leeg ng masamang monghe. Ang masamang monghe ay nagpakawala ng mahinang dagandong, habang ang kanyang ulo ay pinutol, ang kanyang katawan ay mabilis na nalanta at nabulok at nahulog. Hindi niya akalain na pupunta si Yefan sa kanya. Kung ibang tao ang dumating para guluhin si Melissa, ang laso ng masamang monghe ay hindi nila kayang tiisin. Gayunpaman, ang taong pumunta rito ay si Yefan na hindi masusugatan sa lahat ng lason. Nakita ni Yefan na nahulog ang katawan ng masamang monghe, at nagsimulang tumakas ang malaking halaga ng nakal-alasong gas, kaya dali-dali siyang tumakbo pabalik kay Su Qingzhou at binuhat ang babae. Asawa, susundan ba natin ang babaeng iyon?
Nakita rin ni Su Qingzhou na nakatakas na si Melissa, ngunit sa bilis ni Ye Fan, dapat ay nahabol niya. Nag-alinlangan si Ye Fan at sinabing, hindi. Bumalik tayo sa lugar ng militar. Napakadugo ng larangan ng digmaan sa lugar ng militar kaya naduduwal ang ilang mandirigma. Ang larangan ng digmaan ay puno ng mga taong may bahid ng dugo. Maging ito ay ang mga sinaunang mandirigma ng Xia Kingdom o ang mga miyembro ng Holy Blood Society, lahat sila ay pulang-pula ang mata. Sa katunayan, daan-daang tao na lamang ang natitira sa pinangyarihan. Karamihan sa mga mandirigma ng Holy Blood Society ay clan masters, kaya hindi gaanong pinsala, ngunit ang mga sinaunang mandirigma ng Xia Kingdom, maliban sa mga taong ito ng clan, ay nasugatan na hindi ko alam kung magkano. Keng. Isang eskrimador mula sa Holy Blood Society ang naharang pagkatapos ng mahabang itim na espada at isang mahabang espada ang naglaban sa isa't isa. Sinabi ni Yelong Yuan kay Yelong Teng na nasa gilid na may dugo sa kanyang mukha, ikalawang anak. Nasugatan ka. Pumunta sa underground safe house. Hindi maitaas ni Yelong Teng ang isang braso sa panahon ng kaguluhan, nagngangalit siya at sinabing, kaya ko pang kumapit. Maghintay pa ng ilang minuto. May pagkakataon tayo. Si Yelong Yuan ay tumingin kay Ji Hantian sa hindi kalayuan, na nakikipaglaban sa Frozen, ang kanyang ilong at mga mata ay dumudugo, at ang kanyang mukha ay namumula sa hypoxia. Mahirap. Si Ji Hantian ay namamatay. Ang kanyang Longwei ay humihina ng hamina. Hindi ko sinasadyang umasa sa kanya, ngumiti si Yelong Teng at sinabing, Kuya, hindi mo ba nalaman, Hawkeye? Tumigil ka sa pag-sniping. Si Yelong Yuan ay natigilan, siya ay nakatuon lamang sa labanan. I was reminded at this moment, only to realize na hindi ko talaga nakita ang purple sniper bullet na nagpamanhid sa anit ko. Kabanata 1077 hindi matalo ito. 1077. Pwede ba? Kumunot ang noo ni Yelong Yuan. Ngumiti si Yelong Teng at sinabing, hindi na kailangang hulaan. Bukod sa batang iyon, sino pa ang makakahuli kay Hawkeye? Alam kong hindi niya tayo iiwan. Ang dugo niya ay dugo pa rin ng ating pamilya Ye. Kahit na siya ang pumunta rito, sa tingin mo ba ay may pagkakataon? Si Frozen ang ikasampung master sa Doomsday Kingship, walang kapangyarihan si Ji Hantian na lumaban sa ilalim niya, halos hindi na siya nag-antala ng oras, at halatang hindi niya nagawa ang lahat. Yelong Teng sa isang mapang akit ng ngiti, sinabi niya, ito na ang wakas, wala tayong magagawa kundi magtiwala kay Ye Fan. Habang nagsasalita, si Xiao Ziner, na nakikipaglaban gamit ang magic sword doon, ay tila natupok ng labis na dugo at tinamaan ng tatlong magkakasunod na bala ng pilak. Pinilit pabalik ng kulay abong sword glow. Nalaman na ni Frederick ang lakas ni Xiao Ziner sa sandaling ito, at nang hindi na masyadong agresibo si Feng Yan, bigla siyang umatake, at ang magic sword ay sumabog na may malakas na liwanag, tulad ng isang laser cannon, sumasabog sa nakaraan ni Xiao Ziner. Ang mga tao sa paligid ay hindi makalapit upang tulungan si Xiao Ziner, dahil sa impluwensya ng mga pagbabago sa pag-iisip, madali silang magdulot ng mga guni-guni kapag lumalapit sila. Sa pilitang ginamit ni Xiao Ziner ang Purple Phoenix Flame Shield para harangan ang round of attack na ito, ngunit hindi na niya nagawang lumaban muli. Sa kanyang desperasyon, isang apoy ng phoenix ang kumaway patungo sa isang puno, na nagbabalak na mag-apoy sa apoy at muling ipanganak mula sa abo. Ngunit kasabay nito, sumigaw si Frederick, I freeze. Nakahanda na ang pagyayelo sa di kalayuan, at kasabay ng pagkaway ng kanyang kamay, ang oxygen na malapit sa mga puno ay hinayla palayo. Ang apoy ng phoenix ni Xiao Ziner ay natigilan na hindi niya sinindihan ang apoy, at ang kislap ay namatay kaagad nang bumangon ito. Namutla kaagad ang magandang mukha ng dalaga, at halatang ginawa ng kabilang partido ang kanilang takdang aralin para sa labanang ito, at hindi man lang sila binigyan ng pagkakataon. Ang dahilan kung bakit ipinadala ang Frozen, kaysa sa iba, ay malamang na dahil ang magic ni Frozen ang pinakapinipigilan. Oops! Ang Phoenix Girl ay hindi maipanganak na muli mula sa abo, kaya ang kanyang pagiging epektibo sa pakikipaglaban ay mababawasan ng husto. Sumimangot si Yelong Teng. Nakita ni Xiao Ziner si Frederick na marahas na umaatake sa kanya, at magngangalit na sana ang kanyang mga ngipin para magpatuloy sa pagpilit, ngunit nakita niya ang isang figure na nakaasol na roba na sumugod sa kanyang harapan. Isang nagyayelong totoong enerhiya ang sumugod patungo kay Frederick, saglit na naputol ang opens iba ni Frederick. Kuya Joe. Ang taong dumating ay si Joe Changqing mula sa pamilya Joe. Mataimtim niyang sinabi, malakas ang kalaban at mahina ako, suportahan lang natin ang isa't isa. Anak ni Xiao, nakahanap ka ng pagkakataong makabawi, haharingan ka ng matandang ito sandali. Tumango si Xiao Ziner, mabilis na dumistansya sa sarili, at nakahanap ng lugar para makabawi. Ngunit isang elder ng Holy Blood Society ang lumipad, at isang puting gintong tunay na diwa ang bumagsak, tulad ng isang higanteng talim ng brilyante, halos laslasin si Xiao Ziner. Matapos itong iwasan ni Xiao Ziner, nalaman niyang wala na siyang pagkakataong makahanap ng puwang upang maipanganak muli mula sa abo. Mga tao mula sa White Tiger Clan. Kumunot ang noo ni Xiao Ziner. Phoenix Girl, sayang. Magiging biktima ka rin ng paniniil ni Ye Wuya. Seryosong sabi ng matanda. Kahit ano pa ang ginawa ng martial god, ngayon sa paningin ko, isa kang grupo ng mga kontrabida na nagtaksil sa angkan at bansa.
Malamig na sabi ni Xiao Ziner. Sa oras na ito, nagmamadaling bumalik si Xiao Hong na may dalang gintong gulong, na tinaboy si Ye Tianye. At malakas na sinabi, kung ano ang tama at mali ay hahatulan ng mga susunod na henerasyon. Maaari lamang nating gawin ang ating makakaya upang ipagtanggol ang ating moralidad. Nang matamaan ang gulong, hindi ito naabutan ni Jin Yuan, at nahulog siya sa lupa na may mga pinsala, na naging dahilan upang mahirap ipagpatuloy ang pakikipaglaban. Nagmamadaling lumapit sina Ye Longyuan at Ye Longteng at tinulungan ang matanda, ngunit walang paraan para maalis siya sa larangan ng digmaan. Nang makitang umaatake si Xiao Hong, aakyat na sana si Ye Longyuan para lumaban hanggang sa kamatayan, ngunit nakita niya si Xiao Fengqi, puno ng dugo, nagmamadaling bumalik. Maasahan ninyo si Elder Ye Tian. Ibinigay niya ito sa akin. Masyadong magulo ang labanan. Si Xiao Fengqi ay orihinal na naghihigpit kay Xiao Hong, ngunit nakipag-away lang siya sa ibang tao. Nang lumingon siya at nalaman na nasugatan si Ye Tian, labis siyang nagsisi. Dahil hindi na gumaling si Xiao Ziner at nasugatan si Ye Tian, si Xia Guo, sa isang banda, ay lalong naging disadvantaged. Ang isang pangkat ng mga mandirigma ay napapaligiran ng Holy Blood Society, at ang saklaw ng kanilang mga aktibidad ay unti-unting lumiliit. Ang nakatatandang kunlo na si Ku Jiusho, kasama ang dalawa na lamang na natitirang kunlo na mandirigma, ay lumalaban ng medyo mahina. Kung tutuusin, matanda na siya at malakas na lumaban, na nagpapagod sa katawan ng matanda. Dragon King. Hayaang bambahin ito ng hukbo ng direkta. Hindi ito matatalo. Umiiyak na sigaw ng matandang Ku Jiusho. Tama. Kung gusto mong mamatay, sabay tayong mamatay. Huwag na huwag mong pakakawalan itong grupo ng mga western villain. Galit ding sumigaw si Ling Qingfeng ng Shushan. Kinagat ni Ye Longteng ang kanyang mga ngipin at pinakinggan ang mga hiyawa na patuloy na nagmumula sa kanyang mga tainga, ang kanyang mga mata ay duguan. Alam niya na oras na para gumawa ng desisyon, ngunit sa sandaling binomba ng mga misail ang rehiyon militar ng Beijing, hindi lamang ang rehiyon ng militar ang masisira, ngunit ang mga tao rito. Karaniwang hindi maliligtas. Ang susi ay para maglunsad ng misail, dapat pumayag ang hepe ng militar, pero andito pa rin ang mga hepe, gusto ba nilang pumayag silang maglunsad ng misail para magpatiwakal? Sa sandaling ito, sumulyap si Frozen sa kanyang relo at walang ekspresyon na sinabi, walang sapat na oras, parang may mali sa Hawkeye, Magic Sword, sa lahat ng Holy Blood Society, kontrolin mo ang kanilang hanay ng mga aktibidad, magpapahinga ako. Okay, tapos na dapat ang palabas. Mabilis na napagtanto ni Frederick na sumuko na siya sa paggamit ng espada, ang mahiwagang enerhiya sa kanyang katawan ay biglang sumabog ng buo, at ang mga pagbabago sa pag-iisip ay naging imposible para sa mga mandirigma sa ibaba ng Lycan na lumaban. Siyempre, ang grupo ng mga mandirigma mula sa Holy Blood Society ay hindi na lumapit sa lugar na iyon, at lahat ay nakatayo sa malayo upang matiyak na walang makakatakas. Tila ang isang grupo ng mga nakaligtas na sinaunang mandirigma mula sa Xia Kingdom ay direktang nakulong sa isang bakod. Hindi naapektuhan ang pagyayelo. Naglakad siya patungo sa grupo ng mga tao sa bansang Xia, umaawit ng mga salita sa kanyang bibig, at inaabot na parang may kinukuha sa kawalan, ang hangin sa buong eksena ay nagbago ng husto. Ang isang malaking bilang ng mga particle ng hangin ay natangay mula sa mga tao sa Xia Kingdom, kaya biglang lumakas ang presyon ng hangin sa lahat ng direksyon. Kasabay nito, walang hangin sa gitna, at isang malaking bilang ng mga sinaunang mandirigma ang hindi makahinga. Gatlang M. Si Jihan Tian, na kinokontrol sa tagiliran, ay umungal na may dugo sa kanyang mukha, naubos ang lakas ng kanyang dragon, pilit na lumabas, at sinuntok si Frozen ng kamao. Ngunit ang pagyayelo ay isang pitik lamang ng isang daliri, ang mga particle ng hangin sa likod ni Jihan Tian ay natangay, at ang presyon ng hangin sa kanyang harapan ay biglang tumaas. Bang! Ang katawan ni Jihan Tian ay direktang tumalbog ng isang alon ng hangin, at hanggang ngayon, si Jihan Tian ay nasa dulo na rin ng kanyang puwersa, at hindi man lang niya maantala ang pagyayelo. Si Jihan Tian ay bumagsak sa lupa, isang kamay na puno ng dugo ang sumubok na suportahan siya, ngunit siya ay sapilitang pinigilan ng isang pagsabog ng presyon ng hangin. Malaking bilang ng mga sinaunang mandirigma sa Xia Kingdom ang nagpakita ng kawalan ng pag-asa. Hindi sila makahinga ng oxygen, at hindi nila matiis ang nakakatakot na espiritual na mahika ni Frederick. Ang mas nakakatakot ay ang lalong malakas na presyon ng atmosfera sa kanilang paligid ay nagpaparamdam sa kanila na ang kanilang mga katawan ay malapit ng pisilin at sesebog. Kabanata 1078, ibuhos ang malamig na tubig. 1078. Pwede ba? Gusto ba talaga nating mamatay dito? Nag-aatubili na nilabanan ni Ye Longteng ang pressure ng hangin. Si Xiao Ziner, Xiao Fengqi, Zhou Changqing at isang grupo ng medyo matino na mga mandirigma mula sa Dust Realm ay lalong kinasusuklaman. Gusto nilang masira ang nagyayelong nakamamatay na magic ng hangin, ngunit dahil sa agwat sa paglilinang at mataas na pagkonsumo, hindi sila makalusot. Ang pagyayelo na ito, maaaring ang antas ng kanyang paglilinang ay higit sa kaharian ng Lycan Docheng. Hinimok ni Zhou Changqing si Frostbing True Yuan, ngunit hindi ito epektibo. At least ang Lycan ay magaling. Kung hindi, kung magtutulungan tayo, dapat tayong mabutas.
Patuloy na sinusubukan ni Xiao Fengqi na tusukin ang airwall gamit ang Phoenix Flame Spear, ngunit ito ay walang kabuluhan. Nag-aatubili na sinabi ni Ying Pingchuan, ang ika-10 Doomsday Kingship ay maaaring magkaroon ng ganoong lakas. Lalong nawalan ng pag-asa ang mga tao sa panig ng kaharian ng Siya nang marinig nila ang mga salita ng ilang mandirigmang Lycan. Sa kabilang banda, ang mga miyembro ng angkan ng Holy Blood Society ay may magkahalong damdamin. Tapos na. Sa pagkakataong ito, ganap na Magi gising ang angkan at Siya Kingdom. Ito ang halaga ng pagtitiwala kay Ye Wuya. Napabuntong hininga si Xiao Hong na may kumikislap na mga mata. Ang isa pang elder ay nagsabi, mayroon ding mga matataas na opisyal ng estado ng Siya na nasa underground safe house, at hindi sila maaaring manatili. Nagpalitan ng tingin ang ilang mandirigma ng Holy Blood Society, naghahanda na bumaba at patayin ang mga matataas na opisyal ng estado ng Siya. Nang maisip ng lahat na tapos na ang labanan, sumimangot ang pagyayelo sa spellcasting, at nagmamadali niyang itinaas ang kanyang kaliwang kamay upang i-condensed ang isang kalasag ng mga particle ng hangin mula sa manipis na hangin. Bang! Ang itim na liwanag ay bumaba mula sa langit, na parabang isang bulalakaw ang tumusok sa kalangitan at tumama sa kalasag. Ang pagyayelo ay halatang hindi inaasahan. Sa kabutihang palad, napakabilis niyang nag-condense ng mga particle ng hangin, at pagkatapos na bahagya itong maharangan muli, umatras ang kanyang katawan, iniiwasan ang itim na liwanag na ito. Gayunpaman, ang nakapirming spellcasting ay naantala, na nagpapahintulot sa isang grupo ng mga tao mula sa bansang Siya na mailabas. Ang bawat isa ay tumingin malapit, lamang upang mahanap ang isang itim na mahabang espada na lumulutang sa hangin. Ito si Zuan Jian. Nandito si Ye Fan. Bakas sa mukha ni Xiao Ziner ang nasasabik na kagalakan matapos makita ang hitsura ng espada. Haha! Alam kong darating talaga si boss. Tumawa si Exi Lin Yuan. Si Jihan Tian, na nakatayong nanginginig mula sa lupa, ay ngumisi ng mapang-akit at bamulong, siya na. Sobrang late, ano ang limelight? Si Ye Longteng at iba pa, ang mga matatanda at mandirigma ng iba't ibang sekta, pati na rin ang mga taong ito mula sa angkan, lahat ay nagpasigla ng kanilang espiritu. Lubos silang nagtitiwala sa lakas ni Ye Fan. Bagamat hindi nila alam kung anong kaharian ang narating ni Ye Fan, at least mula sa sword fighting move kanina lang, malaki ang kinalaman nito kay Freeze. Ang hari ng impyerno, Lucifer. Si Frozen ay matalim na tumingin sa malayo, ang kanyang ekspresyon ay nagpapakita ng marangal na ekspresyon sa unang pagkakataon. Tumingin din si Frederick at isang grupo ng mga eksperto mula sa Holy Blood Society. Ang lalaki sa bubong ng gusali ay umaakit sa lahat. Gayunpaman, hindi talaga sila tinitingnan ni Ye Fan sa sandaling ito, at wala siyang nakikitang tensyon. Dahil sa sobrang bilis niya sa pagtakbo, nagsimula ng samuka si Su Qingzhou dahil sa kanya, at sinisisi niya ang kanyang sarili. Aray! Ang mahirap na babae ay orihinal na gustong isama siya sa hapunan, ngunit hindi niya ito kinain at naisuka ang kanyang asido sa tiyan. Tumayo si Ye Fan sa likuran, tinapik ang likod ng kanyang asawa sa kahihiyan, at ngumiti ng alanganin, asawa, pasensya na, hindi ko sinasadya. Nagmamadali ako. Yumuko si Su Qingzhou, maganda ang kanyang mukha. Namumutlang iwinagayway ang kanyang kamay, huwag kang mag-alala sa akin. Pumunta at iligtas ang mga tao. Gusto mo bang swertehin? Mas maganda kung tuturuan kita kung paano gumalaw ng ilang acupoints. Huwag mo lang akong tignan. Nakakainis ka. Pwede bang bilisan mo magligtas ng tao? Nababaliw na si Su Qingzhou, nagsusuka ang babae, ano ang tinatitigan ng lalaking ito? Si Ye Fan ay nagmamadaling huminto at hindi na nagsalita pa, hinawakan ang buhok ng babae ng bahagya ng may pagkabalisa, pagkatapos ay tumalikod at gumawa ng napakabilis na pagtalon, at pumunta sa gitna ng field. Lucifer. Nakita muli ni Frederick si Ye Fan, at ang kanyang mga mata ay mabangis. Ngunit hindi na siya sineseryoso ni Ye Fan. Pagkatapos niyang lumingon sa paligid, mahina niyang sinabi, hindi. Kulang ka pa ng 2 salamangkero, hindi ba sila kumikilos kasama mo? Napapikit si Freeze, sabi ni Frederick. Nagulat din si Lai. Nakilala mo sila, nakatakas ka, may pagtataka sa mga mata ni Frozen. Saglit itong pinag-isipan ni Ye Fan, at biglang nagsabi, I see. Sila ang iyong backman, balak mo silang pasukin kung hindi ka makakaatake dito, tama ba? Frozen na tahimik, ngunit halatang tinatanggap. Para sa ganoong mahalagang aksyon, ang Doomsday King Power ay natural na maghahanda. Kung mayroong pagkakaiba sa tinansyang lakas ng pakikipaglaban, pagkatapos ay magdagdag ng mga puwersang pansuporta, o suporta sa paglikas. Hindi ko lang inasahan na si Ye Fan, isang outlier, ay nagsama ng kanyang asawa sa hapunan at unang nakasalubong ang 2 supporting mages. Mukhang halos nandito na ang lahat, at mabigat ang mga nasawi. Napatingin si Ye Fan sa mga bangkay sa paligid, at ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa ay kinulayan ng pula. Sumigaw si Ye Longteng, Ye Fan. Kailangan mong mag-ingat. Ang lalaking may puting buhok na iyon ay Frozen, ang ika-10 ranggo na hari sa araw ng paghuhukom. Kaya niyang kontrolin ang mga particle ng hangin, at ang kanyang paglilinang ay dapat na mas mataas sa Lycan Docheng. Oo, ano? Hindi sumang-ayon si Ye Fan.
Tumawa si Frederick at sinabing, Lucifer, ano sa palagay mo ang mapapalitan mo ng mag-isa? Huli ka na, at narito ka na lamang para mamatay. Ang lahat ng miyembro ng Holy Blood Society ay nagtipon-tipon, 12-12 beses sa isang pagkakataon. Ang mga sikat na eksperto, 7 o 8 eksperto sa Lycan, lahat ay itinuro ang kanilang daliri kay Yefan. Yefan, bakit nakatayo ka pa? Bilasan mo at gamitin mo ang mga pakulo mo para maghiwa-hiwalay. Kung hindi, hindi ka marunong mamatay. Si Xiao Ziner ay mukhang balisa, ngunit napupuot na hindi pa siya ganap na nakarecover. Sa kanyang opinyon, kung si Yefan ay hindi maghiwa-hiwalay at magpakawala ng kanyang buong lakas, hindi niya mapipigilan ang napakaraming master. Anak, ikaw lang ang may pagkakataon na harapin si Frozen, tumutok ka sa pakikitungo sa kanya, yung iba, kaya nating labanan. Sa oras na ito, humakbang pasulong si Ying Pingchuan na may nakamamatay na ekspresyon sa kanyang mukha. Hindi lamang siya, kundi pati na rin ang isang grupo ng iba pang mga sinaunang mandirigma ay nanambalik ang kanilang pagtitiwala at umakyat. Bibilangan mo ako sa Zhou, si Zhou Changqing, at iba pa. Ay nagnanais na lumaban muli. Gayunpaman, bago matapos ang mga salita, binuhusan ni Yefan ng malamig na tubig ang grupo ng mga tao ni Xia Guo. Tumingin sa likod si Yefan at sumimangot para harapin ang napakaraming tao, sapat na ako, kayong mga lalaki. Ang mga sugatan, huwag niyo akong guluhin. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, ang lahat ng mga master ng Xia Kingdom ay may mga komplikadong ekspresyon, maraming tao ang nakaramdam ng hindi komportable na parang nakakain sila ng mga ipis, na may halo-halong lasa. Maging ang Holy Blood sumimangot din ng mga taong makakasalubong at Doomsday Kingship, na nagpapakita ng hindi kapani-paniwalang mga ekspresyon. Nagtataka ang mga tao sa magkabilang panig. Mali kaya ang narinig nila? O ang lalaking ito ay mayabang na nasisiraan ng bait? Ang taong ito. Naglalayong mag-isang labanan ang buong Holy Blood Society at ang mga salamangkero ng 2 Doomsday Kingships. Kabanata 1079 na pagsusumit. Ang eksena ng 1079. Natahimik ng higit sa 10 segundo bago nabasag ng, haha, natawa ni Jihan Tian ng kalmado. Interesting. Very interesting. Haha. Masayang sabi ni Jihan Tian. Nababaliw ka na ba sa apelyidong Ye? Anong pinagsasabi mo? Hindi makapaniwalang sabi ni Xiao Ziner. Mayabang, sa tingin mo ba ay hindi ka magagapi? Tinuruan siya ni Ying Pingchuan ng leksyon. Kinagat ni Yefan ang kanyang mga labi at sinabing, kung gusto mong mamatay, magagawa mo ang lahat ng gusto mo. Nandito ako para patayin ka. Wala akong oras para iligtas ka kapag nagsimula na ang laban. Kung gusto mong mamuhay ng maayos, tumakbo ka hanggang sa gusto mo. Ikaw, you brat, si Zhou Changqing, na nagbabalak tumulong ngayon, halos masuka ng dugo nang marinig niya ito. Sumimangot si Ye Longyuan at sinabing, ano ba ang iniisip mo? Kailan ka ba magiging mayabang? Sandaling natahimik ang lahat, at alam na ng lahat ang relasyon ng dalawa sa ngayon. Tinuruan ng ama ang anak, at hindi na sila nag-uusap. Hindi man lang siya nilingon ni Yefan, at sinabing, nasabi ko na kung ano ang dapat kong sabihin, kabaliwan man ito o kay abangan, kahit anong sabihin mo. O ang pangungusap na iyon, ipinapayo ko sa iyo na tumakbo hanggang sa gusto mo. Dahil nandito ako para patayin ka, huwag mo akong sisihin kung bakit hindi kita nailigtas. Pagkatapos ng maikling katahimikan ng lahat sa Xia, unang sumigaw ang nakatatandang huli siya ng Taijimen, nagtitiwala ako kay Mr. Ye. Mr. Ye ang magic ay walang kapantay. Pagkatapos sumigaw ng pambabala, kinuha ni Huli siya ng natitirang Tai Chi martial artist, at tumalikod ang dalawa at tumakbo palayo. Sa pagkakataong ito ay may nanguna, at ang iba pang mandirigma ng Xia Kingdom ay hindi masyadong nahiya. Tila nag-aatubili silang lahat, ngunit tumalikod sila at tumakbo ng mabilis, at walang natalo. Hoy! Medyo nag-alala si Ling Qingfeng at sumigaw, Yefan. Mag-ingat. Pagkatapos nito, umalis din ang mga taga-Susan. Pagkaraan ng ilang sandali, mayroon lamang 12 o higit pang mga tao sa likod ni Yefan, at ang iba ay tumakas na. Lucifer, sino ka sa tingin mo? Epic Powerhouse. Dahil gusto mong mamatay mag-isa, hayaan mo na itong gawin para sa iyo. Sumigaw si Frederick na may hinanakit sa kanyang mga mata, lahat sa Holy Blood Society. Sabay nating patayin ang taong ito. Sa katunayan, hindi na kailangang sabihin, lahat ng tao sa Holy Blood Society ay nag-alab na sa galit, at isang grupo ng mga tao ang nakatingin kay Yefan. Si Xiao Hong at ilang iba pang martial artist mula sa Dust Realm ay ikinulong na si Yefan ng isang pagkubkob. Mga matandang kapatid, ang huling buhay na ito ay hindi tayo sineseryoso. Hindi tayo maaaring ikahiya. Sa pagharap sa isang grupo ng mga Lycan martial artist, si Yefan ay tila walang pakialam, at mahinahong sinabi, Frederick, bago tayo lumaban, may itatanong ako sa iyo. Oh! Huling salita. Sarkastikong sabi ni Frederick. Nagkibit balikat si Yefan at sinabing, nahuhumaling kang patayin ako, inuutusan ka ba ng babaeng iyon? Sa sandaling lumabas ang tanong na ito, si Ye Longyuan at Ye Longteng sa likod ay natigilan din at mukhang hindi mapalagay. Hindi alam ng iba, pero alam nila kung sino ang tinutukoy ng babae.
Naningkit ang mga mata ni Frederick, bahagyang nagbago ang kanyang ekspresyon, at ngumiti siya ng masama, oo. Ang iyong pag-iral ay ang kanyang pinakamalaking kahihiyan, syempre, dapat itong maalis kaagad. Si Yefan ay nakatayo roon ng walang ekspresyon, ibinaba ang kanyang ulo, bumantong hininga, na parang bumubulong sa sarili, talaga. Kung gayon alam ko. Mamatay ka na. Tiyak na iwinagayway ang isang silver gray na magic sword beam patungo kay Yefan. Kasabay nito, sinalakay din ni Xiaohong at ng isang grupo ng mga master mula sa Dust Realm si Yefan. Ang nagliliyab na apoy, ang buto-buto na yelo, at ang walang kapantay na matalas na platinum. Ang maningning na kapangyarihan ay napakahusay na mahirap buksan ang iyong mga mata. Ngunit ito ay mukhang isang kahangahangang larawan, ngunit ito ang pinaka-nakamamatay. Nakita ng lahat sa bahagi ng Sia Country ang eksenang ito, at ang kanilang mga puso ay tumalon sa kanilang mga lalamunan. Nagtataka ang lahat, paano haharapin ni Yefan ang napakaraming master at sabay-sabay siyang aatake. Sa sandaling ito, itinuro ni Yefan ang kanyang mga daliri sa paa at ang kanyang katawan ay lumipad sa hangin. Boom! Sa isang pagsabog, isang malalim na hukay ang naiwan sa kanyang orihinal na posisyon. Sa pamamagitan ng mabilis na reaksyon, tumalon si Yefan at iniwasan ang unang pag-atake, ngunit sa kalagitnaan ng hangin, tila siya ay isang buhay na target. Haha, Lucifer, tapos ka na. Saway ni Frederick sa tulala sa puso niya. Halos mahulaan na niya ang eksena ni Yefan na direktang pinatay sa himpapawid. Gayunpaman, nang tumalon si Yefan sa himpapawid na 12-12 metro ang taas, isang pamimilit na nagpapanik sa lahat ng manunood, biglang kumalat. Ito ay isang malalim, masigla. Malalim at mahiwaga, marilag at sumisikat na pamimilit. Bagamat si Yefan ay walang anumang cultivation base at walang tunay na asensya, naglabas siya ng mapang-ipong puwersa na nagparamdam sa lahat ng tao sa silid. Ito. Ano ito? Sabi ni Zhou Changqing sa nanginginig na boses. Long Wei. Hindi. Hindi ito Long Wei. Sumimangot si Ye Longteng. Ang mga tao ng Holy Blood Society at Doomsday King Power ay nagulat din sa pamimilit na ito, at sa ngayon sila ay mapagbantay at hindi nang ahas na kumilos. Sa katunayan, medyo natakot na sila sa tanawing hindi pa nila nakita. Nang magtaka ang lahat kung ano ang ginawa ni Yefan, narinig nila ang mga metal na tunog ng boom 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 mula sa lahat ng direksyon. Espada. Toneladang espada. Maging ang mga mandirigma ay naruroon, ang mga patay na mandirigma, o ang mga mandirigma na nakatakas sa likuran, hanggat sila ay may mga espada, ang mga espada sa kanilang mga katawan at sa kanilang mga kamay ay lahat ay baliw, at sila ay lumilipad patungo kay Yefan. Biglang naalala ng lahat na nang bumalik si Yefan sa umaga, ang abnormalidad ng mga espadang iyon ay mas halata ngayon. Pinakilos ni Yefan ang lahat ng mga espada ng mag-isa. Ito ba ang kapangyarihan ng Sword Mastery? Isang sinaunang martial artist ang nagtanong kay Ling Qingfeng ng Shushan. Nakita rin ni Ling Qingfeng na tuwid ang kanyang mga mata, at sinabing, hindi. Purong swordsmanship. Kung hindi mo ito magagawa, tiyak na may kinalaman ito sa layunin ng espada ni Yefan. Siya, ang kanyang layunin sa espada. Ginagawa ang lahat ng mga espadang isinuko ko. Pagsuko, hindi kaya tao pa rin ang espada. Ang isang grupo ng mga sinaunang mandirigma ay tumingin sa kanya ng blanko. Hindi nila lubos na maunawaan ang kaharian ng kendo ni Yefan, at nakatingin lamang sa kawalan. Halos sa sandaling bumagsak si Yefan sa lupa, 12-12 ng mga espada ang natipon sa kanyang katawan. Ang mas ikinasindak ng lahat ay ang lupa ay nagsimulang manginig. Oo, ang mga bato sa ilalim ng lupa ay tila lumuluwag, na para bang nagsimula ang isang lindol sa isang maliit na lugar. Kaagad na sumunod, ang mga espada ay tumalsik mula sa lupa. Ang mga nakabaon sa ilalim ng lupa, ang mga espada ng mga nagdaang dinastiya, at maging ang mga sinaunang espada na kinakalawang at hindi makita ang kanilang hitsura, ay ipinatawag at nakitang muli. Sa ilang sandali, si Yefan ay napapalibutan ng mga makakapal na espada. Ang espada ay umiikot sa paligid niya sa napakabilis na bilis, tulad ng isang buhawi ng mga espada, na talagang kamangha-mangha. Kabanata 1080 walang kapantay. Su Qingzhou sa bubong sa di kalayuan sa 1080. Nakita niya ang espada na nakabalot sa katawan ni Yefan sa oras na ito, na may haplos ng masalimuot na pag-iisip sa kanyang mga mata. Ang eksenang ito, pamilyar na naman siya. Sa susunod na ending, parang nahuhulaan na niya. Ang taong ito. Anong ginawa niya? Nakatayo sa likod ni Yefan, si Xiao Xin, na nakakita ng lahat ng ito ng malapitan idinilat niya ang kanyang magagandang mata at tinitigan si Yefan. Lalo siyang naging hindi maintindihan, anong klaseng kaharian naroon si Yefan, at abnormal lang ang bilis ng pag-unlad ng isang lalaki. Gudong, napalunok si Ye Longteng ng kanyang laway at bamulong, maaari kayang, naiintindihan niya ang Emperor's Sword Intent, na binanggit ng kanyang ama. Ano ang pinagsasabi mo? Ano ang Emperor's Sword Intent? Ano ang sinabi ng Diyos ng digmaan? Ngunit anuman ang binanggit ni Ye Wuya, natural na gusto nilang malaman. Matigas na sinabi ni Ye Longteng, minsan nang pinapanood ng aking ama ang kanyang mga disipulo na nagsasanay ng espada, binanggit niya sa akin ang layunin ng espada.
Sinabi niya na sa mundo, maliban sa layunin ng espada ng emperador, ang ibang layunin ng espada ay wala sa kanya. Ang sword intent ay nahahati sa 3, 6 na grado. Tanging ang emperador sa sword intent ang makakasupol sa espada ng mundo at maaaring gumamit ng anumang sikat na espada sa mundo. Ibig sabihin, kung ito ay isang ordinaryong sword intent, palaging may ilang walang kapantay na espada at magic weapon. Ang matatalim na sandata ay hindi makontrol, tanging ang escrimador lamang ng emperador ang makakasupol sa mga banal na sundalong ito. Mayroon bang ganoon? Mayroon bang malaking pagkakaiba sa layunin ng espada? Gulat na sabi ni Zhou Changqing. Tumango si Ye Longteng at sinabing, kung mas malakas ang espada, mas psychic ito. Ang kanilang mga amo ay dating pinakamalakas na escrimador, kaya ang mga kinakailangan para sa mga master ng mga espada ay tataas at mas mataas. Minsan sinabi ng tatay ko na nakita niya sa buhay niya. Lahat ng uri ng kakaibang kasanayan, ang pinakamalaking pinagsisisihan ay hindi pa ako nakakita ng layunin ng espada sa antas ng emperor. Dahil ang layunin ng espada ng emperador ay mahirap makuha, kahit na walang isa sa 1,000 taon, ito ay karaniwan. Kung mas gusto mong maunawaan ang malakas na layunin ng espada, kailangan mo ang pag-unawa ng escrimador, physical fitness, at pagkakataon ay mas mataas din, at aabutin ito ng maraming oras. Sa 3 larangan ng sword intent, ang unang antas ay may espada sa kanyang kamay at espada sa kanyang puso. Sa katunayan, walang gaanong mga escrimador na gustong maabot ang antas na ito. Gayunpaman, kahit na sa larangan ng tabak ng tao, magkakaroon ng mga pagkakaiba sa lakas dahil sa pagkakaiba sa pag-unawa sa kahulugan ng espada. Kung mas madaling maunawaan ang tabak ng tao, mas hindi ito makapangyarihan. Ang tabak ng tao na natanto ay kadalasang napakalakas. At ang Emperor's Sword Intent ay ang pinakabihirang uri, at ang kapangyarihan nito ay ang pinakahindi matatawaran, dahil ang isang malungkot na tao ay isang emperador. Isang grupo ng mga master mula sa Xia Kingdom ang natigilan at nabighani. Ang sword intent ng Emperor level. Ang layunin ng espada na nagpasindik sa mga Diyos. Hindi kaya. Si Ye Fan ay nasa 20s pa lang, naintindihan na ba niya ito? Noong una, naisip niya na ang nawalang swordsmanship, natutunan niya, ay abnormal na, at ngayon. May layunin ng espada na lumalaban sa langit ang emperador. At ang kanyang talento. Hindi ba't mas nakakatakot kaysa kay Ye Wuya, ang Diyos ng digmaan? Mula noong unang panahon hanggang sa kasalukuyan, tinatayang siya lang. Sa sandaling ito, ang puting buhok na nakapirming mukha ay mahinahong nagsabi, huwag magpanik, nagmaneho lang siya ng isang grupo ng mga espada, siya ay isang tao lamang. Imposibleng isaalang-alang. Lahat tayo. Hanggat kinugkob natin siya ng buong lakas, maaari lamang siyang atakihin ng kalaban, gaano man karaming mga espada ang walang silbi. Nang marinig ko itong sinabi ni Frozen, nabawi ng isang grupo ng mga mandirigma mula sa Holy Blood Society ang kanilang pagtitiwala. Tama. Mga binibini, ang batang ito ay inapuri ni Ye Wuya. Pinatay namin siya, para lang ipaghiganti ang mga taong namatay noong taong iyon. Sigaw ni Xiao Hong. Isang grupo ng mga mandirigma mula sa Holy Blood Society ang nakinig, at naging mas masigla. Muli nilang ginamit ang kanilang tunay na diwa at nagplanong bigyan si Ye Fan ng isang nakamamatay na suntok. Gayunpaman, si Ye Fan, na nasa vortex ng mga espada, ay may isang sulok ng kanyang bibig. Isang mapang-asar ng ngiti. Ikaw lang. Kung hindi dahil sa martial god na nagpaubaya sa iyo, sa tingin mo ba ay mabubuhay ka pa hanggang ngayon? Hindi mo alam ang kilabot ng mga epic powerhouses. Anong sabi mo? Kumunot ang noo ni Xiao Hong. Itinaas ni Ye Fan ang kanyang ulo at sinabing may malungkot na ekspresyon, gusto ko lang sabihin sa iyo na kung gusto mong maghiganti sa Diyos ng digmaan, kung gayon. Kailangan mo munang matutong matakot sa kanya. Sa halip na maging matuwid sa sarili. Mayabang. Sobrang yabang. Mga kapatid, patayin mo siya. Si Xiao Hong at isang grupo ng mga mandirigma mula sa Holy Blood Society, pati na rin si Frederick, ay sabay-sabay na bumaril. Ginamit din ni Frozen ang kanyang mental power, naghahanda na kontrolin si Ye Fan ng direkta gamit ang air pressure kung nalaman niyang malapit nang makatakas si Ye Fan sa battle formation. Muli, sa lahat ng direksyon, isang malaking halaga ng True Yuan ang sumugod kay Ye Fan. At halos sa sandaling kumilos ang kalaban, ang mga mata ni Ye Fan ay kumikislap ng matalas. Isang mahabang espada na umaalingaw-ngaw mula sa lahat ng direksyon, na may halo na umaagos na parang galaxy waterfall, biglang lumitaw sa kanyang kamay. Sa sandaling lumabas ang espadang ito, tila may isang nakatagong dragon na lumabas sa kailaliman, at umungal ang dragon. Ang espadang ito ay eksakto ang magic weapon na sinubukan niyang hilahin, ngunit tinanggihan. Ngunit ngayon, nakilala si Ye Fan ng Sword God Ring, at nakuha niya ang gusto niya at kinuha ang espadang ito. Sa sandaling ipinanganak ang espadang ito, ang puso ng lahat ng naruroon ay tensyonado. Itong batang ito, ilang mahiwagang sundalo ang nasa kamay. Bulalas ni Ye Longteng. Kaya lang, hindi pinapansin ni Ye Fan sa sandaling ito ang mga komento ng mga tao sa paligid niya. Siya ay lubusang nalubog sa sarili niyang layunin ng espada, naramdaman ang nakabubusog na kasiyahang dulot ng kanyang unang labanan pagkatapos na makapasok sa kaharian ng tibak ng tao.
Ang pagdaan sa hindi mabilang na mga tagumpay at kabiguan mula pagkabata hanggang sa pagtanda, nakaranas ng hindi mabilang na beses, nagngangalit ang kanyang mga ngipin at iginiit ang dulo ng buhay at kamatayan. Unti-unting naunawaan ni Yefan ang isang katotohanan, sa mundong ito, kailangan mong laging umasa sa iyong sarili. Sa huling sandali, ang sariling lakas lamang ang mapagkakatiwalaan. Gaya ng sinabi ni Xiao Ziner, palagi siyang tao, background, family background, resources, connections. Wala siyang anuman. Siya ay umaasa sa kanyang sarili at sa espada sa kanyang kamay. Sa Sword God's Ring, hindi alam ni Yefan kung gaano na siya katagal nakakaintindi, at sa wakas ay nalagpasan niya ang bottleneck. Sa kanyang isip, lumitaw ang kanyang layunin sa espada, ang pinakamalinaw na anyo. Isang tao, isang espada. Dahil nag-iisa silang lahat, kung gayon ang layunin ng kanyang espada ay, walang kapantay. Sa langit at lupa, isang tao at isang espada, mayroon lamang akong espada, at ang espada ay ako lamang, para sa walang kapantay. Tumawa si Yefan, at iwinagayway ang magic weapon sa kanyang kamay. Sa Sword God Ring, daan-daang mga espada ang ipinadala. Ang mga espada sa Sword God's Ring ay halos hindi mauubos. Nagsisisi lang si Yefan na hindi niya maipadala ang lahat ng mga espada sa kasalukuyan. Ngunit gayunpaman, ang biglaang pagsabog ng libu-libong mga espada ay nagpabaliw sa lahat ng naruroon. Paano ito posible? Saan siya nakakuha ng napakaraming espada? Hindi lang si Ye Longteng at ang iba pa, pati si Xiao Hong at isang grupo ng mga mandirigma mula sa Holy Blood Society na kumukubkob sa kanila, ay agad na natulala. Inakala lang ng kanilang tunay na enerhiya na tatamaan nila si Yefan, ngunit ito ay ganap na nabawi ng biglaang pagdagsa ng mga Sword Storm. Ang makapangyarihang sword intent at ang matalim na espada ay ginawa ang kanilang tunay na essence power na parang putik na baka sa dagat, at hindi ito gumana. Hindi na makikita ang figure ni Yefan. Sa gitna ng buong field ng paaralan, libu-libong espada ang siksikan, sumisipol at lumilipad, at ang momentum ay kamangha-mangha. Ang emperador sa espada. 10,000 espada ang darating sa korte. Ang napagtanto niya ay ang Emperor's sword intent talaga. Sigaw ni Ye Longteng sa pananabik. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more videos, click on the notification bell.